May buntag, Jensan! Daghang salamat Ginoo nining bagong adlaw, bagong kinabuhi nga imong gidugang kanamong tanan. Karong adlaw dako kay imong pagpasalamat Lord sa imong grasya ug kaluoy nga among natagamtaman. Ning adlaw mo na sab nga isalig kanimo ang tanan namo mga aktibidades, tanan namo buluhaton karong adlaw kay nagtuo kami. Nga kung ikaw among kauban magbalampuson gayud kami sumala sa imong saan nga dili kami nimo pabayaan, dili kami nimo pasagdan. Dako among pagsalig ug pagtuo nga magbalampuson ug magbalipayon kami sa among mga damgo ug tinguha karong adlaw. Maayong buntag kaninyong tanan mga kabrigada dining adlaw adlang Huwebes Pizza Gis tuig 2022. Kini si kabrigadang Bal Gilaran. Mayong buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Hinauton ta nga nata sa kapiskay sa panglawas ug puno gihapon sa kadasig sa atong pagsugat sa mga nagkadaiyang mga hadla o porma sa pagsuway sa matag adlaw. Dili kita maluya. Inunoa kini mga pagsuway mao kini makahatag kanatong kusog labaw sa tanan makadasig kanato sa pagsangpit ngadto sa Ginoo. Hinauton ta og atong pasalamatan ang tanang grasya sa kinaadman, kadasig o gugma o pagpanglimpasog. Kini diay sa adore sa Betco Presilias, kami ang inyong masaligan sa paghatod sa pinakadagkong mga balita ug impormasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 sa buntag kita karon, hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Ay buntag Brigadang Adonis. Mayong buntag Brigadang Bal ug usa ka nindot nga kabuntagon tungod kay bugnaw-bugnaw ang atong panahon hinungdan nga di gyud nato kalimtan ganina sa yus buntag pagmata nako mawagi laing lisod human pagpasalamat ngadto sa Ginoo suod gyud sa kununa-una ang pagtimpla og Maksan Coffee, Maksan Mangosteen 8 in 1. Ihatagan kitang ulan mga kabrigada mo hinungdan nga mabugnaw ang atong palibot. Importante nga mainitan ang atong tiyan pinagi sa Maksan Coffee mga kabrigada. Niya na ang mga headlines. PMA Jensan campaign activities posibleng mamahimong super spreader events. Motorista mibangga sa punuan sa kahoy. Patay! Suspek sa pagpangawat og motor sa Coronadal City na-identify ang biktima. O damgo sa usa ka amahan nga makaangkon og bagong wheelchair natubag. Mga kabrigada niya na mga nagaunang hanay sa itong mga balita nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Patay ang usa ka motor rider human kini na wad-an og kontrol og mibangga sa usa ka punuan sa kahoy sa Purok 2 Barangay Buayan, Jensan. Alas 2 sa buntag kaghapong adlaw. Nagkadugo ang ulo sa driver nga si Richard Luda Bailon. 49 anyos residente sa Purok PNP Reservation Barangay Dajangas West. Jensan gilayon usab kini gidala sa ospital apan human ang usa ka oras gideklara kining patay sa doktor tungod sa naangkon nga serious head injury. Nagpahigayon na og hingpit nga investigasyon ang buhatan sa Coronadal City Police Station atol sa nahitabo nga pagpangawat sa usa ka motor sa syudad. Gikumpirma kini ni Police Lieutenant Colonel Judy Lito Gisinga, ang Acting Chief of Police sa Coronadal City PNP. Sa dihang nakahimamat kini sa Brigada News 95.7 Brigada News FM Coronadal. Matod niya na-identify mismo sa biktima ang suspect nga sa mga hulagway nga gipakita kaniya sa Coronadal City PNP. Pagklaro sab nila nga gikan sa ubang lugar ang mga suspect sa motor napping o pagpagilog og mga motor sa siyudad sa Coronadal. Parawagan karon sa kapulisan ang kooperasyon sa publiko aron mahatagan og kasulbaran ang mga panghitabong motor napping sa siyudad susama niini. Aksidente na naman tayo, no? Nagaw yung motor, no?
But as of now, ma'am, no, kanina nag-initial kami na case conference. Nandito ngayon karap po yung intel. Of course, yung victim natin na nandun ngayon sa office ng investigation, kinupo natin ng papel. No? All this, no, may mga rogue gallery kasi kita, mga nag-aubra sila. No? Ito, nanggaling sa ibang mga areas no, na nagapamulya. So, hopefully with this, ma'am, the intel could provide us additional na mga inputs. No? And ngayon, hindi ko pa alam, ma'am, anong latest. But accordingly sa kanya, ma'am, kagabi pa pinag-isipan niya kasi nasa picture natin na hinawakan natin, no, na identified, positively identified na yun ang nag-drive ng motor at Sa pagkakaroon, padayon gihapon ang operasyon sa Coronadal City Police. Padayon sab ang pagmuntar sa kapulisan nga nagaruving sa 27 ka barangay aron magpabilin ang peace and order o dili na musakap ang ihap sa krimen sa syudad. Actually, sunod-sunod dito, ma'am, na dalawang gabi. No? But sabi ko nga, ma'am, because nag-realign tayo ng ibang ng personnel natin, no? May mga umalis, may mga ibang activities tayo like the Comelec checkpoint no, na dito sa ibang area sa medyo thoroughfares natin. No? So that's why we had initial na conduct ng case conference, ito yung coordination natin po sa mga PPATs natin at saka yung sa mga advocacy support group natin. Data as a lot, ma'am. Data will be tightening once again, ma'am, yung natin. Tuloy-tuloy lang mga kabrigada ang paghatod namo kaniyo sa atong hataw balita ni Butaga apan padayon sab sa pag-inom og mainit nga kape aron makondisyon ang atong panglawas karong adlaw. Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Wala na patuman ang excuse me. No vaccination card, no entry policy sa barangay Dadyanga South nga buot nining idusulod sa Jensen Public Market. Matod sa nagdumala sa palengke, mando lang sa LGU ang ilang sundon. Nakainabi sa Brigada News Team si Carlito Isclamado, ang Market Supervisor 3 sa Jensen Public Market. Matod niya, wala gitugutan ni Jensen City Administrator Attorney Arnel Zapatos ga ipatuman ang maong pulisiya sulod sa palengke. Resulta kini sa nahitabong meeting nila kauban ang Market Vendors Federation, Public Safety Office ug ang mga personahe sa Jensen Public Market. Dili sa usa, dili sa ta sa option B. Kay basig mugana ni siya no. Kay the previous months katong clustering ta nga nag-conduct ta og quantity vaccination, gwa pa man ang turnout. Daghan nang nagkuan ba? Nag-cooperate ato. Pebrero 2 ning tuiga sa dihang nagpadala og suwat ang bahatan sa Barangay Kapitan sa Dadyanga South ngadto kang Market Supervisor 3 Carlito Isclamado. Gipunto ni Kapitan sa suwat ang unod sa Executive Order No. 1 Series of 2022 nga naghatag og katungod sa mga barangay officials ingon man sa PNP nga mangayo og vaccination certificate o card batok COVID-19 sa higayong musulod sa establishmento. Subay usab matod pa niini kabatag 26 ka barangay dunay himuong lakang aron kini sundon. Alang kang Kapitan Garay, dili man daw mandatory ang vaccination apan ang pulisiyang iya untang ipatuman sa public market nga no vaccine card, no entry policy. Makatabang aron makabot ang herd immunity nga maoy tumong sa vaccination roll-out sa gobyerno. Mao nga pinaagi sa maog sulat. Nagmando si Kapitan Garay ngadto sa administrator sa palengke nga ipatuman ang implementasyon sa no vaccine card, no entry policy sa Jensen Public Market. Ang susamang sulat gipadala usab ni Kapitan Garay sa buhatan sa Assistant City Administrator sa LGU Jensen. Tungod nini dunay lamang nga mensahe si Kapitan Garay sa publiko sa LGU Jensen. Ipaklaro nato nga ang no vax no entry policy nga giduso sa barangay kini gi-modify lang, no? So there will be i-allow gihapon ang pagpasulod pero naay modification for inventory sa atong mga katawan. Kato mga vaccinated, may dala vaccination card, ikuan to siya, i-document, as well as katong mga non-vaccinated, i-document po sila.
So we will know kung pila gyud ang percentage sa mga non-vaccinated or sa vaccinated nga nagasulod sa palengke. So it's been it's been an issue that should have died down tungod kay sa pagduso sa barangay naapod tay brainstorming together with sa ato ang mga tagapalengke, sa ato mga stakeholders, sa atong administration dina sa Ang political geography sa atong palengke nasakop sa Barangay South. Pero in terms of administration and management, ang nagpadagan naning palengke ang syudad. So, bisan asa ta mag-adto, insofar as COVID-19 is concerned, naka-wait and see ta sa local IETF. Ang local IETF naka-monitor pod sa national nga IETF. So, diri man gud ta mag-agi, no? So, dili may pwede nga hilaon sa tagagawas nga dili may mo align sa among department head. Well, ang ako lang mensahe sa atong mga tagapalengke sa atong mga stakeholders. Walay kamaturan nga anti-vendor ko. Actually, ang naay kuan nga anti-vendor kana mga nagaduso, no? Nga gusto nila i-implementar, pero kung dili nato i-implementar, moingon sila nga papolitika na pud ni kapitan. Lain pang nagbaga nga mga balita hatod kaninyo sa Maksan Capsule. Gatusan ka mga supporters ang mitambong kagahapon o niya itong nakalabayng adlaw sa Jensen Oval Plaza para sa usa ka rally sa ilang kandidato. Subay kini sa pagsunod o pagsugod sa kampanya alang sa National Post. Tungod sa kadaghan sa mga nitambong mga supporters usahay, dili na mapatuman ang health protocol sama sa social distancing o gabuta nga ginakabalak-an karon sa Philippine Medical Association Jensen. Matod pa ni Dr. Apedila Piñamante, posible nga mamahimong super spreader ang event nga sa gitawag og campaign activity. Apan saysay niini nga dunay mga pamaagi aron mapatuman gihapon ang health protocol samtang nagapahigayon og campaign activities. Naobserbahan namin, ay ako kahit nakikita ko lang doon sa mga post sa Facebook na walang minimum health protocols na nasusunod. Siguro doon sa parte ng mga kandidato, makikita mo naman yung seating arrangement nila sa stage. Oo, pero yung mga tumatalo, wala. Pagka open air. So kung ang magkakaroon lang ng minimum distancing, no? Yung minimum distance para masunod yung health protocols, nagagawa naman yan doable naman yan. Kung meron lang na-set na mga areas or distance, like merong lines, merong separators. Una na nga miingon ang Comelec Jensen nga kinahanglan ipatuman ang health protocol sa kampanya. During campaign activities, bawal po yung minors, of course. And then bawal din yung below 18, over 65 years old. Bawal po yan sa mga sumasama sa mga campaign. And then bawal din po yung mga high-risk diseases, yung mga comorbidities, bawal po yan. And then bawal din po yung paglabag sa minimum public health standards. No? When we say minimum public health standards, Kinagsa sa mga pit owners sa Kidapawan City ang gipahigayong pagkapon sa mga binuhing iring o iro kagahapong adlaw sa mismong compound sa Maugwatan. Sumala sa pipila ka mga pit owners nga nakahinabi sa Brigada News Team, malipayon sila nga makatagamtam sa susama niining programa sa City Vet. Kay gawas nga libre, makapangalap sa usab sila og dugang impormasyon kung unsa pa ang mga laing estrahiya sa pag-atiman sa ilang mga binuhing hayop aron mahimo silang mismo og malayo sa sakit.
Sugdan na ang duha ka adlaw, spray, castration sa mga binuing hayop kagahapon sa buntag sa pahulugan ni City Veterinary Dr. Eugene Gurnis o mulungtad karong adlaw. Gawas sa maong aktibidad, abli matud pa ang ilang buhatan alang ngadto sa mga nanag-iya og hayop kung unsa man ang ilang buot masayran o ipangutana may kalabutan sa ilang mga programa. Giduso karon sa merkado publiko ang parking with pay alang sa mga market goers, vendors, and stall owners. Dugang panini nga dako kini nga problema sa pagkontrola sa mga bata nga mosulod og gawas. Mao kini ang sitwasyon sa merkado publiko sa Dakbayan sa General Santos. Gubot ang parking area o mga bata nga dili makontrol ang pagsulod sa merkado publiko. Ang mga personahe sa labaw sa public market mitanyag og mga sugyot og solusyon bahin sa pagresolba sa mga problema. Langkuban niini ang pagpadayon og hanay og dili gubot ang sistema sa mga sakyanan nga nagapark o nagaparking. Kahinomduman nga ang nagpahigayon og meeting miaging semana ang mga opisyal luoy niini o luyo niini kauban ang barangay kapitan sa Dadianga South niini nga milabayng Pebrero 4. Kini bahin sa plano pag-imbentaryo sa mga tao nga vaccinated o unvaccinated sulod og gawas sa merkado publiko. Ginaduso kini karon aron mahanay ang terminals og unloading area og parking area sa maong dapit og paubsan ang congestion sa traffic. Sa paghimuong marking, dunay designated parking area nga magmarkahan aron didto iplastar ang sakyanan sa mga vendors, stall owners o market goers. Sugyot karon sa parking fee nga ang parking fee nga magasugod og 30 maximum ang unang 3 ka oras og additional 10 pesos per exceeding hours. Ang magkahatag og dugang tabang aron kini makahatag og dugang tabang og kaayuhan sa public market. Wala pa na mo gi-implement na siya ma'am kay tungod mag-marking pa mi karong February 11 Friday mag-marking pa mi sa mga all parking space sa public market. So wala pa na to gi-implement ng payment pa karon ma'am temporary kay wala pa man talaga marking ma'am pero pag after marking na to ma'am sure ta this time na mag-start na collection ma'am sa atong parking fee. Ang advantage sana ma'am in terms of economic enterprise ma'am is the collection ma'am. Ang arkabala na to magtaas ang atong income sa public market kasi for na ma'am subsidize kami sa city ang public market. So kinahanglan magkuan mi kanang kuan ma'am para lang makadugang og income ma'am sa atong economic enterprise diri sa atong syudad ma'am nga public market. Yes. Saysay sa public market chief maintenance supervisor nga si Benjamin Sargado. Sakop sa iyang buhatan ang pagmaintenar og cleanliness o disinfection. Sa giatubang nga hulga sa COVID-19, iyang pagpaklaro nga igo lamang siya muhatag og sugyot o mga solusyon sa kahimtang sa public market. Apan kini magikan gihapon sa sangguniang panglungsod. Adunay kapulisan nga ginamontar sa Kababayan Center alang sa peace and order og dugang pan ni Sargado. Dako nga problema kanila karon ang pagsulod gawas sa mga bata sa merkado publiko. Lakip niini ang mga anak sa mga stall owners o mga vendors. Kini bisan pa man nga ginadili ang pagpasulod sa mga menor de edad sa palengke. Dili mapungan ang mga vendors, stall owners o dugang pa ang mga market goers nga magdala sa ilang anak. Mao nga nagpabilin gihapon ang panawagan sa opisina o buhatan nga tabangan sila sa maong hisgutanan. Kini mao lagi ni Brigadang Val. Ang kining katong punto
sa ni Benjamin no nga o diha sa mga personahe sa merkado sakto man to ang punto nga mo income ang atong syudad. Pero tan-aw nako ako ni personal nga panglantaw kanang 30 first 3 hours 30 pesos unya succeeding hours 10 pesos. Ila siguro nang tan-aw og maayo kay tan-aw nako murag bugat na sa karon nga kahimtang nga nakasinati ta og pandemya no kay bisan sa ubang lugar ang Cebu usa ka malambuon nga syudad niya ang kwarta ang tao na ay kwarta brigadang bal nga makuot pero ang ilang first 3 hours didto kuan ra gyud 25 nya 5 ang succeeding hours tanawa na ninyo palihog mga sir. May buntag na sa tanang mga kaigsunan na to, mga kabrigada nga nakaroon sa Central Public Market sa pa ng mata, brigadang Adonis, nga sugod na silang negosyo, nag-display silang mga gulay sa mga isda o uban pa. May buntag ninyong tanan niya, siguraduha lang. Makakapi mo, ninig buntaga, mainitan na yung chance ato nga Maxan na coffee. Kay kana, healthy, kaayuta, o maximum ang kalami niya ng kapi, mga kabrigada, o sayo sa buntag, masimingo na ninyo. Ang kahumot sa aroma ni baga kabrigada. Karang mga hisgutanan, may tungod anang parking pay, may tungod niya ng mga problema diya karon nga subsidized pa daigya po brigadang Adonis ang nasampit nga public market but sa tupa buti pasabot wala naga-income og tarong og asa nagaadto og unsay sistema ngano nga subsidized gihapon. Mo na atong hisgutan unya mga kabrigada sa enkwentro ha kay wala pa ni natapos nga isyu. Kaya matud pa ni Kapitan Garay mo die down na daw ang isyu sa no vax, no entry policy, mga kabrigada. Mao ni mga nindot karon challenge kung kining magbayra na o diya naanay bayad ang parking. Marang nindot ni mga kabrigada. Parang importante nga magpadayon ang atong panginabuhi. Ug mao kadto mga kabrigada atong unang hugna sa paghatod sa mga balita ining sayo sa buntag. Mubalik pa ang Hataw Balita. Hataw sa balita hatod kanato sa Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap mga kabrigada. Gisugdan ang kampanya sa National Posts alang sa muabutay ga May 9 elections. Matod pa sa Comelec Jensan duha ka rally ang gipahigayon ning adlaw Martes gikan sa usa ka independent candidate o usa ka partido. Saysay usab sa General Santos City Police nga walay natalang mga insidente sa kriminalidad sa pagpahigayon o kampanya kagahapon. Matod pa sa Comelec Jensan nga kauban ang matang barangay sa pagbantay karong eleksyon. Kalabutan ini gibutyag usab sa mga Comelec o guidelines sa mga campaign posters nga pwedeng itaod. Sa pagkakaroon ang mga campaign posters palamang sa mga mudaganay sa National Post ang ginabantayan sa Comelec. Sa Marso 25, pasugdan ang kampanya alang sa local post pahimangno sa Comelec Jensan. Yung first day, isa pa lang kasi ang nag-apply ng for a campaign activity, isang national candidate. No? So, yun lang yung na-monitor namin kahapon. And medyo okay naman siya, peaceful, and na-monitor naman mabuti ng ating kasama sa CCCC. Oras sa Hataw Balita, alas 5:31 na. Uno na, kini nga oras atod kaninyo sa Maxan Capsule. Atong bisitahon ang siyudad sa Davao. 110 ka mga construction workers ang nakadawat og tagsa ka bisikleta sa dakbayan sa Davao. Kahibaluan nga ang nasangpit nga bike gihatag gikan sa Davao City Police Office pagkanindot. Ang programa gipangunahan kini ni Davao City Director Police Colonel Kirby John Craft. Nga pinili nga mga construction workers sa syudad ang gipahigayon nga seremonya sa Davao Police Office Headquarters. Tungod niini, dako ang pasalamat sa mga benepisyaryo tungod kay dako kini nga tabang sa ilang transportasyon paingon sa ilang trabaho. Sa laigbahin mga kabrigada, nagpahimangno ang Commission ng Election Jensan sa mga nagataod o mga campaign posters sa punuan sa mga kahoy nga ginabawal kini ilawom sa balawd. Iya na usab nga nagataod og campaign posters ang mga taga-suporta sa mga kandidato sa matag lugar sa Dakbayan. Pipila sa mga campaign posters nakataod sa mga pader o kural sa mga establishmento o mga kabalayan.
ang uban nakapilit sa mga punuan sa kahoy. Matod sa City Environment and Natural Resources Office, ginadili ang pagpapilit o mga campaign material sa mga punuan sa kahoy. Kiniilawom sa Republic Act No. 3571 o COMELEC Resolutions No. 10730 Series of 2021. By virtue of COMELEC Resolution number 10730, in the year 2021, prohibits the posting of any campaign materials on trees and other areas that are not designated as a common poster area. So na yun yung mga designated common poster areas, sir, nga dapat dito lang yun ibutang atong mga tarpaulin, tapos na po na siya yung mga area lang yun, nga dito lang yun dapat i-post. Take note ha, mga kabrigada, kagahapong adlaw usa ka pagdagpulong o panagpulong ang gibuhat sa COMELEC Gensan, kauban ang Sindro Gensan alang sa pagbuhaton sa Task Force Baklas karong campaign season. Sa pagkakaroon, wala pa'y na baklas o natangtang nga mga campaign posters ang COMELEC Gensan nga misupak sa balaod. Kasama po natin ang Senro, ang DNR, and DPWH, as well as PNP sa Task Force Baklas. So sila po yung mga partner ko sa pag-enforce ng guidelines for the campaign posters. Bawal po ang mga campaign posters sa mga puno, mga poste, bawal po yan. Public government buildings, sa walls, bawal po yan. Kung gusto po nating makatulong sa ating environment, tumulong po tayo na mag-post na ating mga posters na doon lang po sa designated area ng COMELEC. Kaing balita kaninyo hatod sa Nigari Patak Mineral. Gitapok sa City Veterinary Office ang mga apektado nga mga backyard hog raiser aron nga maghatag kini og katin-awan sa nahitabo nga natala nga kaso sa ASF sa Purok San Lorenzo. Matod pa nga bisan pa man usa lang ka baboy ang nagpositibo, kinahanglan nga kumpiskahon ang makasulod sa 7 ka kilometro nga radius aron na dili kini magkatag ang virus. Gipahibaw usab sa tanang mga benepisyo o benepisyaryo nga dunay usa ka pribado nga organisasyon ang maghatag og 4,000 ka manok aron na mamahimong temporaryo nga panginabuhian sa mga apektado, samtang dili pa sila makabalik sa panginabuhi o pagbuhi og baboy. Sa karon naghatag og suwat ang City Veterinary Office ngadto na sa Department of Agriculture 12 og DSWD alang sa dugang hinabang sa mga naapektuhan sa ASF sa barangay Pupong. Gusto nila tagaan sila another form of livelihood para makabangon sila sa ilang pagkakuan sa ilang mga babuyan. So naisa ka association nga willing maghatag og kanang ginasulti nato nga another form of livelihood in the form of the old chicks. Usa ka dakong hagit sa usa ka negosyante ang pag-abli og negosyo karong duna pay bahad sa pandemya. Apan inay nga mamahimong babag, hagit pa hinuon kini sa mga stall owners sa Casa Manga Food Park nga formal giablihan kagabi. Usa ka warm welcome ang gihatag sa mga stall owners, bisita o mga customer kay si Brigada Elmer Catulpos sa iyahang pag-abot isip bisita sa opening sa ilahang negosyo. Si Brigada Elmer mao ang nagauna nga ribbon cutting kauban ang mga tenant sa Casa Manga Food Park. Human sa ribbon cutting, giisa-isa og duol ni Brigada Elmer Catulpos ang mga bisita. Dunay uban nga nakig-selfie pa kaniya. Sa iyang inspirational message ni Brigada Elmer Catulpos sa mga negosyante, iyang gibutyag nga makonsiderang bayani ilabi na karong pandemya ang mga negosyante tungod sa paghatag nila og oportunidad sa mga individual nga nawad-an og trabaho. Ang Casa Manga Food Park nga nahimutang sa Diversion Road, Barangay Mabuhay, Gensan, abli gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 6 sa gabi. Grabing kalisod nga nahitabo tungod sa kanang pandemya, di lang sa Gensan pero tibok siguro global no ang kanang problema. O kining mga entrepreneurs sama sa inyo ha, nga isog kaayo this time of pandemic para motindog, para mag-establish og business, para mag-create, mag-provide og employment og trabaho, dili ni basta-basta
nga desisyon. Again, congratulations ug palakpakan nato ang atong mga negosyante. Kamo ang tinuod nga hero. Imagine kung walay mga businessmen sama ninyo, especially SMEs, no? Asa mo trabaho ang kadaghanan. Asa gikan og tax ang government para ihatag ngadto sa serbisyo. Ang tinuod ra gyud nga makahatag og kanang trabaho kini ra gyud mga entrepreneurs, mga SMEs nga naga-decide og wild nga mga decisions. Gipunto sa amahan sa brigada nga si Brigada Elmer Catulpos nga ang kabatan-unan adunay dakong papel sa pag-uswag sa ekonomikanhong sistema. Sa kasamtangang henerasyon, dili ikalimod ang kabatan-unan adunay managlahing talento ug kaalam nga matud pa presko. Usa kini nga gituuhan ni Brigada Elmer Catulpos nga mahimong lakang pag-redesign sa economic system pinagi sa pagdamgo bisan sa mga gagmayng butang. Giawhag niini ang kabatan-unan nga mamahimong gawasnon sa tanang butang nga buot pagahimuon o musubay sa maanindot nga damgo nga dunay pagsalig sa kahitasan. Subay niini ang iyang panawagan alang sa mga ginikanan nga hatagan usab og pagtugot nga makatilaw ang kabatan-unan og mga kasakit nga kasinatian aron masukod usab ang ilang kaligon nga mao ang iyang punto pinal. Ang kaligon sa kabatan-unan makabot sa ilang gagmayng tinguha. Mao nga nakita kini nga kontribusyon sa libuan nga kabatan-unan alang sa pag-redesign sa economic system. Og una pa man niya kini nga gitapos, gitawag niya nga walay damgo ang mga huyang nga mga leaders. Sama sa gipunto ni Brigada Elmer Catulpos, weak leaders have no dreams. Mao nga alang kaniya ang Jinsan Dream ang iyang damgo nga dunay direksyon o vision nga makahatag sa daghang oportunidad sa trabaho o panginabuhian aron masolusyonan ang kalisod sa kinabag-an. Pagkapi ng mga kabrigada ni sa buntag Maxan Coffee ayog si Pianta para makondisyon ang itong mga panglawas o maapiktuhan pa mga kabrigada ug maayo ang atong mga balatian tungod sa Maxan Coffee. Max Healthy, Max Sarap mga kabrigada. Usa ka amahan ang nakaangkon og bag-ong wheelchair gikan sa kabrigadahan Jinsan. Human nag-anto sa kaning wheelchair nga dili na angay gamiton og delikado na tungod sa mga alambre og mga gipangbutang niini. Delikado na kog pagatan-awon ang wheelchair ni Tatay Jerome Aranyo. Kini human nga ma-stroke ngadtong bulan sa Hulyo tuig 2020 og dili na makalakaw. Tungod sa kadugay sa wheelchair, ginawilding na lang o kini gipangbutangan og mga alambre aron nga maggamit pa. Hangtod karon under medication gyapon kini sa iyang sakit nga hypertension. Say-say sa asawa nga si Nanay Crisilda, lisod man kaniya ang kahimtang apan ginakaya o ginapaningkamutan lamang nini alang og tungod sa iyang dakong gugma sa iyang bana. Emosyonal si Tatay Jerome sa dihang nahinumduman niya ang kalisod. Usa si Nanay Crisilda sa libuang membro nga nakasabot sa konsepto sa kabrigadahan Jinsan nga pagtinabangay pinaagi sa ginagmayng donasyon. Karon nga nakighilayon o nakinahanglan ag bana ug bag-ong wheelchair, nanawagan kini sa mga kaubanan nga hinaot mutabang ug ang damgo nini alang sa iyang bana. Gihatod kini mismo sa amahan ng brigada nga si Brigada Elmer Catulpos sa ilahang panimalay. Mapasalamaton sab si Nanay Crisilda na dunay gigamit nga instrumento ang kahitasan alang sa pagmugna sa maong programa nga walay laing tumong kung dili ang matudluan ang matag usa sa konseptong brigadahan. Salamat jud dako no nga sa ihang tabang sa amo nga na bago ra gid ta niyang wheelchair. Oo. Ingon man sa ihang crew. Salamat jud dako no nga duha sa paglaom, no? Ni agas ni gayday sa mata ni Tatay ug kalipay. Bigraduar ang 40 ka mga TISDA scholars sa didto sa sitio Malyang, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province.
Gipangunahan ang seremonyas ni Malapatan Mayor June Sumbo Jr. Gawas ni ini, mitambong sab si TISDA Sergeant Provincial Director Elcida Castillo o Vocational School Administrator sa TISDA Training Center General Santos City nga si Fe Beverlina Miranda. May graduar ang maong mga scholar sa kurso nga Perform Multiply Plumbing Installation and Repair Maintenance Work in situ. Tumong sa 21 kaadlaw nga training course nga mahatagan o matagaan o skills training ang mga katawhan sa mga lagyong komunidad aron makatuon silang og mogamit kini isip livelihood skills sa panahon nga sila magtrabaho. Nagmalampuson ang maong aktibidad tungod sa naghiusang puwersa sa Office of Deputy Speaker Congressman Ruel Pacquiao, PNP Malapatan nga gipangunuhan usab ni Pulis Major Roland Katuburan, Office of Punong Barangay nga si Milicio Cañete Jr. o Barangay Council o mga personahe sa TISDA Training Center General Santos City. Mao ang mga balita nga nagpungasi nga atong gihatod Brigadang Val. Nindot kay itong natandog ko sa katong si tatay ba nga ang iyang tawang wheelchair guba na kaayo niya. Ang iyang mga luha, murang nalipay siya, mga doon na pa'y grabe gid ang gahom sa pagtinabangay ka. Dugay-dugay na siguro itong iyang wheelchair nga guba na yun, no? O diya, kinakuha na lang, gidiskartihan na lang o alambre, hikta na lang alambre, o diya, uban, gi-wielding. No, mahal biya po ng kuan mga kabrigada ang kining wheelchair Brigada Adonis. Samtang katupong kuan pagdasig ni Brigadang Elmer Katulpo sa kanang mga negosyante ba kanang mga micro nagnegosyo sa mga ginagmayng mga negosyante sugal man gunang negosyo. Labi na karon nga pandemic nya nakahatag kag trabaho ni sugal ka sa imong kapital. So sakto na nga nahimo tang hero diri sa General Santos City labi ng panahon sa pandemya. Katong bagong giablihan nga ato sa kuan Diversion Road. Diversion Road, no? Mga kabrigada, mag-abli kuno sila alas 5, kanya hangtod alas 10 sa gabi. So suportaran nato mga kabrigada. Kay kani ato man ilahang mga produkto dito, ilahang mga lamian, mga pagkaon dito mga kabrigada. Nindot mangunan diya sa may Diversion Road, dako kay dalan, way problema sa parking, o diya overlooking po na diya dapita Brigadang Adonis. Nya ang punto po ni Sir Elmer ngadto sa Kabatanunan pagkanindot kayo ang pagdasig ngadto sa mga Kabatanunan nga kung mahimo tugutan na tong mga Batanon nga buhian aron ma-explore nila ilang kaugalingon o nya makasugat sila mga sakit nga kasinatian kay mao na makapalig-on nila sa pagtuman sa ilang mga damgo. Nya usapod mga kabrigada, kabrigadang Adonis, kini ato mga Batanon bitaw karon mga bata sa kini ato lang ni mensahe sa mga ginikanan nga nagatan-aw karon. May buntag ninyo mga kabrigada. Ayo po ninyo palabiay inyo mga kabataan nga ibibig maayo. Dapat tudluan ninyo kini inyo mga bata nga mintras bata pa sila tagaan na sila ninyo kahigayunan nga magiging responsable. Dili nang bati pagputos og balon, pagluto ikaw lagyapon, maglaba, maglimpyo sa balay. Lahi ra bang mga kabatanon ron Brigadang Val? Sa una kita sa 6 anyos wa na dungag na kabo na nya magkuan pa to sa una kanang kahoy pa gutong gamiton. Mga hoy pas lasang. Pero karon 22 anyos mo paghugas og plato maglisod pa man bisag ang gripo igo na lang ko anon. Ang master karon ang mga batanon karon ginamaster nila kining pag-ukay sa computer, kining pagsigig kahig-kahig aning mga kuan nato, mga gadgets, mga kabrigada sa atong mga cellphones ug sa atong mga MacBook unsa pa na diha mga kabrigada. Mga ginikanan tagain ninyong tsansa inyong mga kabataan nga mahimo silang responsable sa iyo pa. Aron nga sila mismo ilang maeksperiensyahan kung unsa ang pagpundar sa ilang kaugmaon o kahayag sa ilahang future mga kabrigada. Dugang pa natong hisgutan mga kabrigada mao kining atong ikaduhang hugna sa atong paghatod sa atong hataw balita. Kini hatod kaninyo sa atong paboritong mainit nga kape, humot nga aromas kape ang Maxan Coffee. Ang hataw balita. Migraduar ang 40 ka mga TISDA scholars sa dito sa sitio Malyang, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani Province. Gipangunahan ang seremonyas ni Malapatan Mayor June Sumbo Jr. Gawas ni ini, mitambong sab si TISDA Sergeant Provincial Director Elcida Castillo o Vocational School Administrator sa TISDA Training Center General Santos City nga si Fe
Beverlina Miranda. May graduar ang maong mga scholar sa kursong Perform Multiply Plumbing Installation and Repair Maintenance Work in situ. Tumong sa 21 kaadlaw nga training course nga mahatagan o matagaan og skills training ang mga katawhan sa mga lagyong komunidad aron makatuon silang og mogamit kini isip livelihood skills sa panahon nga sila magtrabaho. Nagmalampuson ang maong aktibidad tungod sa naghiusang puwersa sa Office of Deputy Speaker Congressman Ruel Pacquiao. PNP malapatan nga gipangunuhan usab ni Pulisya Major Roland Katuburan, Office of Punong Barangay nga si Milicio Cañete Jr. o Barangay Council og mga personahe sa TISDA Training Center, General Santos City. Kato nga po, red plate nga nakitaan dito sa Oval. No? O niya, maingon ra ba dayon nga kuan do na kuno sila girespondihan nga nakuyapan. Sa kadaghan ka mga sikbit nga mga barangay nga naa duol sa Oval ang apupong pagyoy gitawagan. Kaya dapat ang organizer ana niadto nga maong kalihukan naka-standby na ng ambulance diha dapat, no? Sa lang mao man to ilang rason na pero mas maayo kini delikado pa na mong kasuhan bugat gina no sa side nila mga kabrigada. Ang maayo na dili na lang gyud ninyo gamiton. Ayaw na. Di naman mo ang istorya politika sa iyo pa dapat ang iyas gobyerno ayaw na ninyo kapila. Ang iyas gobyerno ang para sa pamulitikan ninyo kana lang kasimple. Huwati na no nga mga isyu sa mga kaigsoon na hisgutanan na unya alas 8 ngadto sa alas 10 sa engkwentro kauban si Val Gilaran ug Carlo Dugaduga samtang pagkahapon na ronda brigada og pipila ka mga minuto karon mosunod ang morning hataw. Kini na lamang siya dodi sa Betco Presilias. Manamilit og maingon, let's aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barog Jensen! Mga kabrigada, mao ka na naghugna sa atong hataw sa balita nining adlaw nga Huwebes, mga kabrigada. Nang hinaot kami nga napaabot na mo kaninyo ang mga balita, mga panghitabo sa tibuok Soc-Sargent, iwan sa mga silingan nato nga mga probinsya o rehiyon. Mga kabrigada, kini mga balita nga among gihatod kaninyo. Mabasa kini ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Daghang salamat sa makausa kini si Kabrigada Val Gilaran. Ako nagadamgo mga kabrigada og nagapanghinaot kang atong kinabuhi makabot nato ang malipayon, madasigon ug malambuon nga kinabuhi. Ikaw, Generals, dream the Jensen Dream. Barog Jensen! O kini ang Hataw Balita! Morning hataw na! Alas 6 na! Tara na, kabrigada! Sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw! Bangon, bangon! Be proud of Jensen again. Isa kahataw ng morning mga kabrigada. Karoon ay February 10, 2022. Ako si Justine Manansala, Lunes at Biyernes, makihataw na. Miyerkules na mga kabrigada, sabayin ninyo sa Kalingaw nga buntag karong adlaw. Ako si CJ Sering. Webes! Thursday na mga kabrigada. O kami mo hatag pa kaninyong mga hataw na balita o mga hisgutang kasadya ako. Si Dil Pilapil Bartolaba, let's aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barog Jensen! And welcome CJ sa Morning Hataw. Thank you. O gagililita ka sa screen. Ako po naghilianay po daki. Wala ni live. Sige. Na ang mga buntag, no? Sa'yo sa buntag, no? Wala mo sa isip ba? Mo nang panagsalahi ang mabutang na t-shirt, baliktad ang masulot, karong buntag, ako ang chinela. Kita eh. Kaya ang chinela. Halata ka Kabalay na na si mga anay, tago-tago na ito gamay. Halata ka sa aura nga bagong mata. Kaso kami walang Wala mo nagatulog. Oo, katong mga naipangutana ng mga kabrigada nato bahin sa atong mga produkto sa brigada. Pwede mo manawag sa 0970-27777
30. Lamig kayo magkapigmaksan coffee karon. Kaya nag-ulan gabi eh. Ulan ba? Oo. Ay, wala sa inyo? Wala. Kusog sa amo Localized rain shower. Barangay thunderstorm. Clustering. Lahi ang Jensen kay kung diri gaulan dito sa unahan wala. Oo. Iba-iba og langit. Oo. O unahan pag yun, nadili ng Pikas Barangay. 50 meters. Ulan. Kunyari na kay event, na kay activity outdoor, balhin lang tagamay. Si Boogie lang. Sila lang. Oy, dugan ako ha, katong makalimtan mo na ako'y pinsan. Katawa sa daan, katawa sa daan. Okay. Siyempre, makakatawa mo. Sa Davao siya nag-school. Pag sakay niya sa jeep ba to? Ano na, uniform, puti. Wala na siya yung bra. Uy! Ano man, lutang nga. Dali, lutang. Ako may ganyan ba? Wala ata. Ay, siguro yung mga hindi ko alam. Lagi may mga naiiwan. Siguro ako kanang ano sa buhok ba, towel? Paggawas ako sa gate, nagka-towel ka. Napaday towel. Ay mo napansin. Naku, may mga bangag moments tayo. Namo yung bangag moment akong pinsan gihapon. Sa school, no? Na sayo man sa buntag. Paglakaw nila, nasagi siya og single na motor. So, natumba siya, kay murag na-impact. Pero okay ra good siya. Unya kayang palda na, abri man. Nagpamatay-patay na siya. Wala niya siya ni mata, bisag ginabangon siya. Kay bahala na lang daw, ang kaulaw at least. Nagpanti magkaha. Okay. Gidala siya ng ospital. Wala gihapon siya ng pagmata-mata. Eh, mas lalo marami nakakita ng panty niya. Nung wala daw nagbantay ka dali, dagan siya na daw. Patay-patay na. Dapat kay kailang naga-motor-motor, gamayng babae ni murag ikaw, motor-motor siya. Nya, natumba man na siya kay na-slide, kinakuratan og brake, natumba. So, naka-helmet ba siya? Nitindog siya, ni sakay tricycle. Gitawagan ni Eya Kuya mga ikuha ato motor sa atubangan sa Papa-4. Kay naapa siya dalag batchoy. At least wala siya nakitaan kay naka-helmet. Yes, oo. Dapat na isa kakaila. Ari katawanan dyan eh. Kunya, itago natin, kunyari lang ha, sa pangalang DJ CJ. DJ to sikat na DJ. So, ang nangyari mga kabrigada, dito sa may Inuira, di ba may malalim na kanal dyan? Yan, dyan. Sa gilid. Yung asawa nakamotor, yung babae nakapambabae na upo. Tapos pag tindog, medyo eksik man og legs, naan ang motor, nahulog ang sikat na DJ sa kanal. Hala, si DJ CJ mali eh. Kaila ko? Kaila ka pala na ako kinsan eh. Ate natin. Dalawa yung babae, di ba? Yung isang babae. Ang ate? Yung ate ang nahulog sa kanal. Na-short siya sa katungkod. Ano kaluoy. Bitaw natin yung mga ingana, mga kabrigada ba? Mga ikaw, ikaw. na moment. Wala, ako mismo ang ingana. Hindi ko i-share kay Maulawan. I-share na kamay lang. Sige na. Dili na. Sige na. Ako gani mag-share ka ron na. Sige na, dapat mag-share na nimo. Katulang, pagkanta na ako niya, bag. Di ba? Dili ka. Everyday gani ko, ano? Normal lang. No Normal activity gani. required. Pero bitaw mga kabrigada, tanan-tana ay lutang moments. Kaya dapat magkapidyon siguro, no? Para ma-alive at umautok pa. Yes! Oo. Pero isa po, siguro na take away, Ana, bisag natay lutang moments. Labaw na sa kalisod karon, kinahanglan, we have to learn how to laugh at ourselves. Yes. No? We can't take everything seriously. Kung Katulad, baga. meron isang babae, dati kasi kulang ko sa confidence. Sabi niya sa akin, tawanan ko to yung mga kabuli-buli sa pagkatao ko, sa itsura ko. Para pag tinawanan ng iba, parang obsolete na yung joke. Oo, parang gano'n. Even ang mga kasakit sa kinabuhi, dapat katawan lang, CJ, no? Oo. Ano ako? Hindi, kita tanan. Yes. Tuyok man na, tuyok. Para mag-inom. Ikaw na po. Bitaw, bisan pa kung sa initabo sa to ang life, dapat i-take na to na as positive. Kay pagabot sa panahon, katawaan na to na, ay, nagilak-hilak, day ko ato. Yes. Ay, nagdrama-drama, day ay ko ato. Di ba? Yes. Gwapong-gwapo ka. After ma-realize mo, panguan din yung ilong. Ay, hindi gwapo pa rin yung ex ko. Sige mga kabrigada, katawan na to ang task ng mga gitudluan tag mga daghan kayong lessons, diba? And move forward. Bisa ka itong sarili katawan nato. Kay lisod na kayong kinabuhi, kinahanglan. Kabulutan mo katawa mo mga kabrigada. Padayon ta sa atong mga lingaw nga hataw sa balita na makalipay. Pipila ka mga guidelines ang gidugang sa mga experts sa pediatric medicine. Isip masiguro nga luwas ang pagbakuna sa mga bata. Dungan kini sa pamahayag sa pagpangandam sa rehiyon sa pagsugod sa pagbakuna sa mga bata. Sigun pa ni Dr. Aristides Concepcion Tan, giauhag niini ang mga LGU lakip na ginikanan nga magpailawom sa age group nga andam ang pagsugod sa pagbakuna. Samtang ginahulat ang doses sa bakuna. Ang mga ginikanan, ang mga ginapadala sa birth certificate sa ilang mga anak,
nga pabakunahan o pangayoon ang ID isip ma-validate ang ilang relasyon sa bata. Giingon pa na ang Soc Surgeon Region malampuson ang nahimong pagbakuna sa edad 12 to 17 years old. So karon, nagsugod na ang 5 to 11 years old na vaccination. Pabakuna mga kabrigada. O na ganito yung mga pakulo lagi ang mga iba't ibang mga hospitals. Dito kasi sa atin, nung kick-off, sa Cotabato ang pinakamalapit. So dito nagsugod ang vaccination. Sa Manila, makita nato sa Instagram stories, Facebook sa mga celebrities. Drive-thru. Grabe, drive-thru. Tapos napay mga mascot na sila Elsa, mga cartoons para ma-divert. Kaya ang bata, baya, tusuko ni mo. Wala ka dito nung meron tayong hatawan na itusok siya. Tapos? Nagkato siya, I love you, baby. Siya, para lang mawala sa, I love you, baby. Siya. Ibalik natin yun para ma-entertain Pero ka. sa mga parents nato dira ha, well-informed dapat nga naman pwede na ang bakunahan ato ang mga anak. Na may mga researchers, dili man magsugot ato ang FDA, DOH, ang government nato. Wala. Kung naani dako na risk Yes. sa mga bata. O kung ma-observe nato sa ubang mga nasod, ang mga bata ginabakunahan naman pod ug maurag yun ni ang solusyon para mabalik na to ang face-to-face. At saka ang pinaka-normal. No? Ang face-to-face. Ano gani sila nga nung mag-stricto pa daw ang IATF na grabe gani daw tao sa mga proclamation rally. Tama. I-disregard na daw siguro kaya gi-allow man daw ana sila. Kasanalan tayo vaccination card. Okay. Okay. So ang mga bata dapat, no? Dapat, para tanan ta, back to normal na. So katong mga dili jud magpabakuna, wala na tayo mahimuanan nila. Kaya marag dugay naman ta sige awhag mga kabrigada na agihapon dili gusto magpabakuna. Maurag yun ni ang solusyon para lagi sa face-to-face. Kaya kabalo ang mga parents, nalista naman pag modules. Gani. Nalista na og kaning internet, pangitawag internet connection, pag-check sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo na paspas na o hopefully next school year na anay face-to-face class, kay maglisod ra gyapon ta sa blended learning, pabakunahan nato itong mga anak. Para katong no? isa na lang jud, kay sayang kaayo. Ug na gani ko nabasahan ganina nga labi na sa mga buntis na nagpabakuna, pagdating daw ng baby ng 6 months, dito na gid pinaka fully ba develop ang antibodies na nakuha niya sa iyang mama. So gwapo jud kaayo mga kabrigada na ang tumong sa tanan maprotektahan natong mga anak, labi na katong mga kabatan-unan kay syempre kitay mag-decide para sa ilaha. But then again ha, naagyapon sa decision sa mga parents nato kung magpabakuna ang ilahang mga anak. Or antayin na lang sila mag-18. Na-choice. Legal age. Pero dapat na ay contribution ani ang mga local government na pasabto na maginikanan kay dili man tanan maka-research, dili tanan na ay capacity nga musabot kung unsa ba dapat ang effect sa bakuna sa tuwa. Diba? Kay nagani ko kay ila professional siya ha, pero naigo siya COVID. Nagpabakuna pa daw siya. Maigo man lang daw gyapon siya COVID. Sabi ko, ha? Oo, maigo. Dili maigo gid mo COVID gihapon. Pero kaya na lang. Oo, mo Kaya na ang effect sa COVID. Mo na dapat ang education importante kayo sa tanan. Dili na siya COVID. Ano na siya? COVID. Bakit cute na lang? Dala na. Samtang mga kabrigada mokabat sa 1,025 ang total sa water birds nga natala sa Sendro Cod Community Environment and Natural Resources Office sa Matalam Atol sa Asian Water Bird Census kaniadtong January 19 to 20 sa Barangay Dugong, Lang, North Cotabato. Gilang kuban sa 15 ka mga species ang nasayran nga water birds. Samtang nagdominar sa lugar ang mga flocks sa Little Egret, Intermediate Egret ug Whiskered Tern. Ang giingong census gipahigayon kaduha sa usa ka adlaw sa mga ubay-ubay nga mga lugar nga dunay mga nakit ang mga langgam samang sa mga ponds, freshwater swamps, rice fields ug marsh. Egrets, mo na sila ang birds. Oo. So, dili lang ko sigurado ha kung kaning mga birds na ni beneficial ba dito sa area na to para sa mga plants kung natay mga pananom kay sometimes yung mga birds na ginakuha po na nila pero kung ecosystem ang gano'ng storyahan, nagid na sila yung role para mag-thrive dito. Healthy pa ang kanilang hangin, ang environment nila, di ba? Asian water birds. Samtang mga kabrigada, kumanata? Sige. Sa uban pang balita, good news para sa mga foreign nationals gikan sa mga nasod nga visa-free. Pwede na nga makitaan ang kompleto nga requirements gikan sa DOT. Nagpahinungdong si Tourism Secretary Berna Romulo Puyat
kaniaging Pebrero 4 sa mga foreign tourists nga moani sa Pilipinas sa sunod nga mga adlaw. Aron nga andamon ang tanan nga mga kinahanglanon isip masiguro ang usa ka hapsay nga kasinatian sa pagbiyahe. Gihimo ni puyat ang pahayag kasunod sa pag-issue sa Interagency Task Force for the Management of the Emerging Infectious Diseases kan IATF-EID Resolution number 106-B nga nagdetalye sa bag-ong entry, testing ug quarantine protocols alang sa mga foreign nationals nga gikan sa 157 ka mga visa-free countries gikan ug abroad epektibo karong adlaw Pebrero 10. Para sa dugang detalye, pwede nga moadto sa FB page sa Department of Tourism, Soxargen. Since Thursday karon, Throwback Thursday ta kadali. Sige daw. Sa pag-travel. Throwback Thursday, #Throwback Thursday. Asa inyuhang mga favorite na giadtuan? Ikaw? Ako sa Baguio. Baguio. Wala pa ba or dugay na ko lang Wala pa ko kaadtong Baguio. Nga naman. 2019, first, DDI. First ako nag-adto sa Baguio. Bet kin ako dito. Gusto kayo na ako mabalik dito every year. Kaya ang panahon. Tapos na dito ang grabe nga okay gani, di ba? Magbuagan, di ba? Dito ko matugkot. Madam. Abroad. Kay nga ato mig Baguio, nagpa-book mi. Nga habang nagabiyahe mi, nagpa-book na pud mi pa Singapore kay mga Matel. So nagdiretso mo Singapore Wala after? na, kay gi-COVID. Nalagot mi, pero dito mi nakapay itong mga gapon ako. Ay, karon lang! 2019. Pandemic na! 2019. Pagka COVID na. 2020, Oo. Dapat February 2020 pa, Singapore na mi niya. Timing, winter dito. Adi mo isog. Oo. Sila Mariel. Nadayon. Pinsan ako na, Japan. Oo. Sige. COVID na na. Lami Ikaw. kayo, mga kabrigada. Ako, ang problema gusto ko, pag na-inlove ko sa usa ka place, balik-balikan na ako. Imagine ang Boracay, kalima na ko ni balik. Ang Cebu, kapila na. So, dili kay ko mag-explore og lain na pud ba? Kay marag ma-attach good ko sa place. Okay lang na at least si Jen Campante. Umabot nga, na-attach ka nadili na. Umabot nga ako sa sa point na gusto ko na tumira sa Boracay. Nakita kong trabaho dito. Katong pub crawl. Yes. Nag-apply dyan itong pub crawl na attendant. Mag-host ng mga gathering. Kabalo ka ng pub crawl? Kwento. Kama Ano mo na. paadto sa Boracay. Sige, doon tayo mag-ano. Sige. Ano ito dito? Hindi, ang pub crawl, mga kabrigada, nasa dalan na sila, i-offer na sila, Sir, pub crawl. So, mag-register ka for 1,000 pesos, igrupo ta ng mga nag-register. So, kamo ang mag-bar hopping. Per bar na, kay stab, para sa drinks, pwede po kamo order. Yan na yung mga dula activities. So, para kang nag-retreat, recollection, parang gano'n. Different way lang, no? Na ay mga foreigner, Pinoy. Emotional ang diayos, dili ang spiritual. Napa na. Siguro pa na. Oo. Ako ang favorite, siguro, duha. Ang isa sa Korea kay nag-ski mi. Nag-ski mi na Mapel ka. wala may nagkuha og trainer. Kami lang. Kayo lang. Di ba? Kadelikado sa ski, wala may nagkuha og trainer. Pero ang isa pa na pwede na maging paborito na pwede kay nato i-apply sa Pilipinas, ang Thailand, Cambodia. Hindi man po sila mga dato na nasod. Same Pero lang. gwapo kaayo sila, mudawat og turista. Yes. Kaya kung kita, parehaan sa DOT na mudawat na tag tourists from other nations, this is the best opportunity na ang atuang tourism, ang pagdawat nato mas pagwapuhon pa. Yes. Kay tanan karon kumbaga nabaguhan na sa pag-travel. So, back to zero tanan. Correct. Diba? So kumatagan nato sila better opportunity, better experience. Kay para sa mga turista nato, uy, lami kay lahi na pud Iba ang Pilipinas. Correct. So kana chance nato ni karon. Actually, also as citizens, responsibility nato. Totoo. Diba Kasi kay dito? yun ang isang puntahan ng tao, mababait ang mga tao. tao. Ako, ang magandang suggestion yan, paglabas mo ng Naiya white sand na. Buhusan nyo ng white sand. Tapos sa kaara na, tanggalan mo, okay, diretso na ni. Welcome to the Philippines. Kasi isa ang pinakaginapasikat dyan dato, di ba? Kay Boracay, Siargao na nag-recover pa karon, o El Nido, mga Palawan na mga islands. Dolomite sa tubangan sa Naiya. Butangan to Dolomite. Di ba pwede Bali na to ang Manila Bay, dito yung tubangan butang. sa Naiya. Bitaw mga kabrigada ka lang, mauni ang Philippines. Yes. This is Philippines. Ug syempre, this is Gensan. Puhon. Totoo. Puhon natong Gensan. Pwede. Mga kabrigada, gipasugo ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga mga ahensya sa gobyerno, laki pa mga LGU nga mag-andam sa pagpatuman sa National ID System. Kiniya na ilawom sa Memorandum Circular 95 nga gipagawas ni Executive Secretary Salvador Medialdea kaniadtong Pebrero 8. Ang PhilSys kon Philippine Identification System
nagtumong nga database para sa mga lungsuranon na resident aliens sa nasod. Nakasaad sa memo nga kinahanglan ang direktang whole of government nga mohimo og preparatory steps para masiguro ang PhilSys ug ang mga key component niini nga maayo nga moapil sa mga proseso, database systems o mga serbisyo sa tanang ahensya sa gobyerno. Kinsa ang wala pa kakuha og national ID? Ako kinatulog din, wala pa. Kasi pwede to nila doon. Ma'am, Hindi gaadto ba yan sila sa mga kumpanya-kumpanya? Oo, manawagan mi sa PhilSys, base DI. Kung anong kailangan namin i-comply, sige, baka pwede po. Yes, kaya sa mga fishing companies, kaya di man kayo makababa, gaadto sila dito, para dito na mismo magpa-register. Third floor, magudni. Kaya mo nagtulogin ni Diri, wala. Ikaw, ana ka? Ana. Ikaw, Kuya Roland. Wala. Si Kuya Roland, SSS Pilat, wala na siya tanan. Bahala mo diya. Pero bitaw, daghan diri. Cash basis na siya. Wala talaga problema sa pera yan. Pero bitaw, mga kabrigada, kamo nga wala pa nakakuha. Kapangit, no? Kita mag-encourage. Kuha na mo. Kay every time na ako'y mabasahan mga taga-PhilSys mag-post nga, walay tao sa ingani, walay tingin-tana sa uy, naara daw na sa mga mall. Oo, naalang. Pwede na mo adto. Ano, naara na sa mga mall, uy. Naalang. Sorry lang. So the thing is, para man jud good ni dito sa mga walay valid IDs, ID. walay kaayoy mapresenta sakali man kinahanglan nila og benefits gikan sa gobyerno. Yes. So automatic pwede na ni. Pwede na ang inyuhang Philippine ID, kaning PhilSys na ginatawag, para mo na i-presenta dito. Labaw na sa itong mga IPs. Yes. Mo ni, para mapadali ato ang mga proseso. Kita, dagan pa man tag-ID. Ako'y passport, ako'y license. Reklamo ba yan nasa mga manguhag SSS? Kay, mama nga yung valid ID, nagkuha gani kog ID. Kay aron para na ako'y valid ID. Mangayo mo. Yes, pero lagot nakatry ba ako So, wala pa dyan ko bisang isa nga valid. Mga ngayon, nag-valid ID. Ma'am, wala ka ni valid ID, ma'am. Nasa ko, alert na lang, ma'am. Ako may nasa po. Tama. May point. Daga nagreklamo ana kaya ka daw nagkuha ng ganitong ID para may valid ID. Tapos may tag valid ID. O sa mo, lagot ko. Pero bitaw, kung wala man ganyan nga, birth certificate ng mga PSA. Wala na NSO. Nga wala yung PSA, kinay bayad. 150. Yan, dugay kayo magpila. Dugay kayo. Online ha, pwede na Pwede, pero pila ka daw, diba? So kung dili pa ka nagdali-dali dyan karong adlaw dyan mo kailangan, online na lang sa mga brigada. Faster na atay lang system karon. Mura. Na dayon. Compared before. Dati magpa-cute-cute ko sa mga guard. Basi kaila sila sa kuha. Asa ka nagnaman sa cute? Effective man. Makalusotahin ko. Puntos ni Katulpos. Angayang mas paligunon ang panaghiyo sa pagbarog, batok sa kalisod tungod kay daghan kanato ang nisamot sa pag-antos panahon sa pandemya. Kinahanglan ang init nga partisipasyon natong tanan ilabi na sa mga kabataan nga angayan natong suportahan sa ilang dagko nga mga damgo ug handom para sa ilahang kaugmaon. Ato kining puntohon. Unang punto. Ang pag-redesign sa to ang economic system makahatag og daghang trabaho o oportunidad aron daghan ang makabarog gikan sa kalisod apan ma-redesign ba kini kung wala kitay klarong direksyon kung unsaon og asa nato iposisyon ang atong mga economic drivers sa syudad. Ikaduhang punto, kinahanglang ato ng planuhon kung asa taman ug asa nga to ang heritage city o daan nga syudad ug asa usab dapit ang plano nga bag-o or future smart city nga preparado para sa expansion sa mas moderno nga syudad. Dili ba nga mas praktikal kung i-separate ang design o sentro sa location sa heritage city ug ang future smart city aron makahibalo kita kung unsay oportunidad sa trabaho o panginabuhian nga makasulbad sa tuang kalisod. Ikatulong punto, pwedeng muluag ang trapiko sa sentrong bahin sa syudad. Mas mudaghan o makatag sa uban nga mga barangay ang mga opportunities sa trabaho o panginabuhian o makatabang kini aron masolusyonan ang problema sa transportasyon. Dili ba nga mas maayong daghang pamilya ang makabarog sa kalisod? Punto pinal, dapat
walay makulban og kaldero. Daghan kanato ang frustrated sa sitwasyon apan dili ba nga ana usab kanato ang solusyon. Puntos ni Katulpos. Weak leaders have no dreams. Walay damgo ang mga loyahon og huyang nga mga leader. Ang Jensen Dream mao ang atong damgo nga direksyon o vision nga makahatag og daghang opportunities sa trabaho o panginabuhian aron masolusyonan ang kalisod sa kadaghanan. Ikaw, kabrigada, unsa ang imong Jensen Dream? Aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Tungod kay Jensen is our home, ato kining balay. Jensen is our treasure, ato kining bahandi. Jensen is our pride. Ato kining garbo para sa atong mga kabataan kay uban sa inyuhang kusog nga makasustener. Naara na sa leader. Kini si Brigada Elmer Katulpos. Bagong vision, bagong solusyon. Barug Jensen! Puntos ni Katulpos. Gusto nato makabutan ang Jensen Dream para sa tanan, tanan ta na ay role para makabutan ang Jensen Dream. Dako ang role una sa leader. Kaya syempre, siya muhatag o giya, siya muhatag o goal ba or aim para sa tanan. Pero mga kabatanunan, mga kababaihan, mga... Dito tayo, mali. Mga kababaihan. Naalala ko itong babae ba? Mga tatay, nanay, naatatanay role para sa Jensen Dream. Babae po ako, boyish lang talaga. Tomboy, magudi siya. Ayun Sige, ka ba? bitaw mga kabrigada, gwapo mag na teamwork ba? No? Tanan mo lihok, dili lang pwede isa ka tao, pero syempre, Nadjoy dapat mag-una-una bitaw, mag-leader-leader, katulad ko sa inyong barkada, Nadjoy mag-una-una sa mga kiat, pero ma-happy mo, ma-achieve ninyo itong mga kiat ninyo. So karon seryoso na ito mga kabrigada. Life na jud atong, kumbaga, leader-leaderan ba? So sa ato ang case karon si Sir Elmer atong gina-consider nga leader. Para makabutan nato ang Jensen Dream. Yes. Katulad sa Majorette, sa banda na ay Mother Majorette. Siya ang sundon siya sa mga tao. Diba? Kanina lang, taga natong klaro nga picture nga nung or unsa ning Jensen Dream na karon pa lang na-realize na nato with Brigada ha. Kaning Brigada, national naman eh. Yes. Diba? Naanatay radio stations, Manila, all over the Philippines. Yes. Pero ang main sa Brigada, naa sa Jensen. Yes. Kita diri. So karon kung gusto nimo maging media practitioner, pwede na imuhang dream diri sa Jensen. Bisag asa, kay naa diri ang Brigada eh. So Brigada pa lang kay nabuhat na ni Sir Elmer na naa ni Jensen Dream. Pareha kay CJ, taga-asa ka CJ. Taga Davao. Oh, Davao yun. Oh. Pero naadto siya diri, kay naa diri ang Brigada. Opportunity. Correct. So mao na atong gusto mahitabo na kung natay ginatawag na American Dream, na gusto nato adto tag Amerika, dito ta manarbaho. That's the American Dream. Karon gusto natong Jensen Dream. Na tara dito ta sa Jensen. It's the Jensen Dream. So, mag-awas-awas ang opportunities, Ana. Dili lang para sa mga taga-Jensen, kundi para sa tanan na gusto mag-avail sa mga opportunities. O ka na pala, inon yung imposible. Kinsa magtuo, man media company. Lisod kaayo na mugnaon. Nabuhat na gayon na ni Idol Brigada Elmer Katulpos na naatay dako og national media company na naa na diri sa Jensen. Diba? Aside sa media company, ano siya, kanang private, na wala tagasalig sa mga commercials. Yes! Sariling mga products. Oo, marketing media company na naadirita na. Mga itong isipan ba, si Brigada Elmer Katulpos, si Idol, Brigada Elmer Katulpos nakatukod sa iyang own company. Naka-stand alone sa what more iyang mabuhat kung mahimo na para sa And to syudad. think, siya lang ha. Diba? Oo. O syempre, ang iyang mga tao, nga gapaning kamot po na ma-achieve ning mga dreams. Like karon tuigan, ano po tayo, abrihan nga murag duha ka stations, dini pa lang na sa Mindanao. So, naanay mga musunod pa sa Visayas and Luzon. So, yung mga ganong achievements, hinay-hinay, pero naa. Oo, pero dili na ginabuhat nato ang bangko ni Sir Elmer ha. Ginatagaan nato og example na kaya na mabuhat kay ang media company lisod ba yan na mugnaon. Usually national yun na, national na dito sa Manila. Pero kaya na to hinahinay ba? Mabalhin. Base di ay. From Mindanao ang Indonesia ha, dahan-dahan silang balhin sa ilang capital. Biganin ako na Brigada Indonesia. Why not? Pwede. Why not? Kasi yun ang goal natin, di ba? Maging international. Oo. Kung i-assign ka ni boss saan mo gusto? Guam. Gusto na ako sa Dubai. Ako Jensen. Ay! Loyal. Oo, kami
Dagan pa may ako Kagawan. Oo. Kabali mo mag-field gani sa mga barangay ba, kanang mga listeners, mga dakop me. Ang tawag ko man ang sala, just ay sabi, ka na lang ako. Pagtawag ko na gani ka ugwad mo, na siya ang sign. Ay, hindi. Pagwad, iba akong pagkasabot. Ay, sorry. Sige na. Na-loading ko gamay. Na-loading. Sige, CJ, nakay ko sa ingon. Ano sa tangiingon na Yan. Mga kabrigada, mahilig ba mo mangita og bag-ong lugar para makapag-unwind? Dinigituan ang atong team sa Pulomolok nga perfect place para makalanghap og fresh air o makakaon og fresh fruits. Uban na nato si Clarice Morales para sa Tara, Kabrigada. Mga kabrigada, usa na sad ka bag-o nga Eco Park ang atong giadtuan diri sa Barangay Polo, Pulomolok, South Cotabato para mag-unwind ug mag-relax karong weekend. Ubani ko ninyo mag-explore diri. Tara, kabrigada! Mga kabrigada, gapangita ba mo og bag-ong maadtuan para mag-unwind karong weekend? Pwes, tunami ma-recommend nga anaa lang sa Pulomolok, South Cotabato. Ang Eco Park, mabiyahe lang og anaa sa 40 to 50 minutes kung manggikan kamo og Jensen. Pag-abot sa Barangay Polo, tunay mga signages nga makita sa dalan. Kung asa, pwede ninyo kinisundan aron makaabot kamo. Sa inyong pagbiyahe padulong diri, lagpad nga mga yuta nga dunay mga tanom nga pinya ang inyong makita. Pag-abot ninyo diri, presko dayon nga hangin ang inyong malanghap. Anaa lang sa 50 pesos ang entrance fee para sa mga adult. Samtang sa mga bata nga 10 years old panaog, anaa lang sa 25 pesos. Matud pa kay Hari Halyanga rin, gisabot-sabot sa pamilya nga iput up kini tungod sa nagpandemya, nga wala na kaayoy maadtuan sa syudad. So, nagsabot-sabot ako mga igsoon, mostly mga senior citizen. Ang kubo, i-develop lang ng nato para tambayan na mo. Pagkaulahin, nag-ingon na sila nga, imungo na lang nato park. Usa sa mga ginahanyag sa lugar, ang ilang mga luto sa native chicken. Nagikan lang sa farm ug mga prutas o gulay nga ilahasad gitanom didto. Na naman gud mga fruits, existing fruits, kompleto. So why not nga ato na lang na siyang i-serve sa atong mga customer kung may nagpalit. So murag mao na lang na natabo sa farm ang papangalan nga G-Farm tungod sa ang among apelyido nag-start sa letter G. Dugang paniya, dunay mga pipila ka activities ang gina-offer sa Eco Park. Matud pa sa duha ka customer nga taga Pulomolok, nindot ang lugar ug perfect sad kini pag-abot sa Valentine's. Lugar, Bugnaw, ang area Bugnaw, ambience gwapo. Tapos nasila'y ATV na pwede mo gamitin dito sa nindot po nila ang place dito sa ATV nila. Kay lapad-lapad ang area. So, sa mga mag-date karong Valentine's Day, nindot kayo mag-anto dre kay daghan kayo kag lugar nga madtuan. Nindot kayo siya na place kay peaceful kayo nga lugar. Wala gyoy makatupong sa kapresko sa hangin nga hatag sa tua sa atong kalikasan. Busa, i-preserve nato kini. Ug pwede nga i-enjoy usab nato sama sa pagbisita sa mga lugar nga gahanyag ug presko nga hangin, prutas ug pagkaon. Unsa man ka busy, siguraduha nga dunay oras kitang igahin para sa pag-relax ug pag-unwind. Ako si Clarice Morales para sa Morning Hataw! Mga kabrigada, Valentine's Day na yun. Uog,
ganang gawas na pod ang nagkandalaing bag-ong regalo para sa tuang partners. O karong buntag, aduna tayong makauban ha? Si Angel Onday para sa tuwang Valentine Diskarte. Hello Angel, sa kahataw na morning sa imuha. Hello Ate Dio, good morning, good morning. Good morning mga kabrigada. Oo, kita naman nato gwapo kaayo ang nasa tong atubangan pang Valentine's Gift. Pero unya nato ni hisgutan mga kabrigada. Angel, ang blooms, dugay na ba nimo gimugna? Kano sa ni nagsugod? It all started year 2016 sa Davao, but this is my sideline lang before because nag-concentrate ko sa schooling na ako. So, ginasendan lang kog order sa akong cousin sa Davao and until nag-graduate ko, giseryoso na nako, nag-put up kog shop. Okay, so karon main source of income na nimo, mao na gyud ni. Ang panginabuhian. Yes, and other business pa. So kani mauni ang nag-help sa ako throughout Para makakapital og laing negosyo. other business. Pila ang imong capital sa Blooms, Angel? Nag-start lang kog mga 10K. Ana. Wow, Oo. okay. 10K, so kanina gyud flower, flower arrangement, ana. Yes, my dried fresh flowers, ana, different varieties. Sa 10,000 sakto na na. Mag-start lang ako like 2-3 arrangements lang. Tapos rolling na po ang profit, ana. Tapos syempre walay physical store, so walay renta. Tapos walay ikaw rent. mismo gabuhat, so wala po kay ginabayrang tao. Wala. Si Davao ang nagagawa ng ng items namin, ng arrangements. So ginapadala pa diri? Oo, ginaship Till now, pa. kaning gikan pa ni Davao? Yes, kami ang nagkuha ni sa Davao. Nga naman. Kaya sila lang ang allowed to produce it and nasa contract namin. So franchise ba ne? Partnership kami ng cousin ko. In fairness, stricto. Dapat anak manggod na ang naa sa papel. Ang nasa contract. Yes. Kay para di magubang negosyo, kay parang sa away-away ang gawas ana, labaw ng pinsan. Oo. So di masunod. So isa ba na sa pwede nimo ma-advise sa mga gusto mo sulod og partnership? Yes, isa to sa ma-advise ko na just follow na lang kung ano yung nakalagay sa contract nyo. Kasi usually sa mga partners at the end, nag-misunderstanding, nag-aaway sila. So just follow kung ano yung kasulatan, anong nakalagay sa contract. Yes. Ganon. Angel, sa kadaghag mga flower arrangements, delivery, gift, shops online and actual, paano ka na na-edge ang Blooms? Aside sa well-established na si Blooms, we make sure na yung mga designs namin are worth it. Mahappy ang makadawat. So, ayun. So, quality yun siya. Si CJ Mar, ginaana-ana na niya ba? Ako sa Ghost Edge. Asa diri mong ganahan? Uy, nice kay ang Blooms. Kapila ko nakadawat ang Blooms ba yan? Gikan kay Kinsa. Secret. Nagkanda ako secret admirer eh. Guwapa. Sige. Mangutan ako, ma'am. Sa ingani nga flower, bago niya siya, diba? Yes, that's Bella Rose, inspired from the Beauty and the Beast, si Belle. Kasi di ba years past kung asa hapit na siya nagabawas ang petals. So, nawala na ang... Oo, ang sa ganito. powers. Power mo, sige, dapat mahulog-hulog siya isa-isa. Pila siya ka years mag-last since dried flowers? This is what we called Bella Rose preserved roses. So it will last 3 to 5 years. Wow! Oo. Basta room temp lang siya. Unta mag-last og 5 years? 5 years. ang bulag. I was forever. Tapos, so tagpilan eh. That is around 9,000. It's quite pricey kasi ayaw ihulog. It's quite pricey as kay 3-stem siya and worth it man pod kay moabot og 5 years. Pero hadlo ka. Kaya lako, mag 5 years na. Shaky naman na. So, dito lang tama ng 9K. Dito lang tama. Kaning tag-isa pila? The smaller one, the 1 stem, that's 4-5. Pwede na. Kani? Nakadawat ka gani? Wala. Fresh lang. Iba yung nahatagan, ani. Guys! Promise, yun. Anan siya? Ako mga nadawa sa itong bouquet, katong mga fresh flowers. Katong malanta, malaya, mamatay. Pero every week na, Every week, at least. Renewable. Ay, Diyos ko, ambot na lang yun. Sa mga masa ba ang pwede ma-afford lang sa itong mga kabrigada? Okay. Ano sa di ay? Kasi wala na ni morning hataw ba? Bantay. Basta itong pwede ma-afford sa hindi siya ka-afford og 3-5, 9K. Nabatay, pwede ma-afford sa itong mga cheaper kabrigada. one. So we have this one. This is the dried
dried preserved flowers. Maliit lang siya. This is around 2,200 pesos. 2,200. Mag-last ni og pila ka years? Mga 3 years. Ay, okay Unlike na. this one na mag-abot siya 5. Pero okay na ni at least pero mas nag-years. pretty. Oo, Mas okay ni kay pila ka years na Valentine's. 3 years na Valentine's. 1,000 lang ang difference. Mau na ni ha for 3 years. Dapat tayo diskarte po na, di ba? Di ba nice? Sige, ang uban. So ang Kanina, uban, basta po ni. this is our dried flowers na nasa vase. So we have this acetate box kasi ang dried flowers prone sa mga alikabok. So we provide this one. Maganda to siya pang keep like design sa office, sa room mo, sa table, ganun. CJ, gusto ba niyo mabala ng future sa imong love life? Sige, Anzal. Okay, kadali lang. Ay, ano na ka na yun? Ay, mo ba no? Mo isang reason. Walang kristal di ay be. Kani, tagpila ni. That is 2,800. Grabe no. Kani? This is around 2,500. 2,500. Mas bigger ano siya. Okay siya. For same lang sila, oo. Okay ni. Nagpili. Kay dako-dako, manggol. Ay, okay. 300 ang difference nilang dalawa. Sa kanang mga medyo tipid yun og budget, unsa ang pwede nila ma-order sa Bloom? Meron kaming one stem na mga imported flowers that's around 850 pesos. Oo. Medyo nag-pricey na gyud siya karon kay on peak rate na and duol na ta sa Valentine's Day. Oo, nagaduol na mas nagamahal siya. Kung ikaw papiliun diri CJ asa imuha. Gusto ko itong tumpay. Dili na ko ani kay na ko'y ma-remember. So, dirita. Kung papiliun lang ko, guys, kung papiliun ko, data dari oh. Abi na ako. Kanang ako ang piliun. Ayaw na ko yung pilian. Ipili na ko once. Dili na ako kaya. Dito sa kanang gusto na ani pod, kaya lang pod ba nihimuon sa ilahang mga balay? Kaya lang Paano? nila yan. Unsay imong Team So, Angel? ang teddy bear, they can buy it sa mall while this... Pwede gani ukay-ukay, no? Kung lagi budget, mga stuffed toys sa ukay-ukay. Oo, daghan sa ukay-ukay. Kaning preserved flowers, you can buy online na sa Shopee. Pwede sa. Oo, barato lang na siya. So, kaning mga box, bisag asa makakita mang kag box, bisag sa mall na So, kinahanglan creative lang creative yun. ka. Kung gusto jud nimo mapahappy mong loved one this Valentine's Day. It's a thought that counts, di ba, CJ? No? Yes, useless ang mga mahalon nga flower, mga sa pamag-gift dra mga lahas at the end yan gyapon ka. So, excited na ako sa tong HOTD. Pwede ka tinuod, di ba kay grabe ka garante maghatag tapos dili day sila ing anak ka pure sa ilang intention sa imo. Di ba, ma'am? Pero mas maki ko maghatag sila blue. Hawa na lang siguro ko diri. Baka mag-program ko diri. Angel, asa pwede i-contact ikaw ang Blooms para mag-order sila? Open pa ba for orders karong Valentine's? Sige. So we have few slots left na lang. You can order at Blooms Jensen na Facebook. So dili siya page, it's a private account. Pero bisag na dili namin ninyo ma-add, our post are public. And we have this pick-up shop na sa Leon Liedo. So beside Washington DC, andun pa yung Blooms Jensen. Naga-deliver po mo, Yes, pwede we sa... deliver. This may Valentine's additional Day. Yes, charge. may additional. Around 50 to 100 lang man siya. Kaya pwede po nila ipakaning Maxim. Pwede. Maxan capsule, pwede po ba? Mag-deliver ang Maxan. Pwede po, mga kabrigada, habutangan ninyo Maxan capsule dire. Ay, Oh, mas di better. ba? Naa dire. Pag ana, uy, naaday pang energize yun. Oh. Butangan niyo sa sulod og bigari. Bigari, pwede na. Nganong dili god. Kaya para Patak-patak 91 lang minerals. Bisag Yes. simple lang. At least na 91 minerals para sa inyong loved ones. Pero di ba, bisag na kay loved one o single ka, why not? Regaluhan kayo yung self. Self-love. Self-love. Oo. Ano di ay, di ba? O kung gusto niyo apila ni og ni Gary, Yummy Vit, Maxan mga kabrigada, pero namoy pangutan na tawag mo sa tuang hotline na 0970-277-7730. Daghang salamat, Angel. Thank Pwede you so mo mag-order, much. pakitaon lang sa Facebook. Mga kabrigada, mubalik pa ang Morning Hataw! Sa Morning Hataw! Karong buntaga, atong makauban ang usaga kapapili mamahimong konsehal sa Jensen. Atong ilailahon sa Baruganan Fun on One. Mga kabrigada, atong kauban karong buntaga for the very first time din sa Morning Hataw, Ate Virgie Liedo. Good morning, ma'am. Magandang umaga, Justin. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig ng
kabrigada at sa mga nanonood. Magandang umaga po, magandang Jensen po. Ayun. Okay, Ate Virgie, kwento ko lang na isa kayo talaga sa mga pioneering ng dito sa Lagao area, lalo na. Yes. Kasi lagi ko kayo nakikita dyan, yung mga ganitong mga itsura, magagandang magkakapatid, di ba? Tama? Oo, may mga itsura. Actually, siguro. Oo, at your age, di ba? Meron akong paboritong kainan dyan, si Ma'am Penpen, ata yun. Sister. Dito lang. Opo, Ituro oo. mo dito lang iluluto ko. Oo, yun. Okay, sige. Ma'am Virgie, since this is our first time, paano mo ba i-describe yung sarili mo sa mga tao na kilala ka lang bilang Virgie Liedo? Ako kasi yung parang kung tignan mo, Opo. stricta, pero down to earth, flexible, bugay. Yung kumbaga, I can adjust. Opo. Pwedeng sa masa, kung masa. Ganun ako. Social kung social. Oo. Happy go. Nag-a-adjust. It depends kung Oo. saan ka. Like, example, kung formal ang party or whatever, you have to be formal. Parang gusto ko mas bugay. Yun, mas masaya ka. Oo. Sa inato. Yung nakapants, yung kilos mo para bang natural. Oo. O ganun. At saka at the same time, yung kaya kang abutin at saka mas maganda yung people from all walks of life. Pwede mag-approach. Yes. Parang Ganun ako, like sa tindahan. Nilalapitan ko, mas kinakausap ko, mas gusto ko yung gano'n na... Ito yung tindahan nyo sa National Highway, di ba? Ano, yung Ate Virgie Seafood Restaurant before. Pero ikaw ba yung sa may highway din? Hindi? Yes. Oo, kasi Barco may one time High, kumain kami doon, tapos na-late yung kanin. Ikaw ata talaga yung lumapit at nag-explain na wait lang talaga yung kanin, ha? Oo. Ganun kasi ako. Mga last year ata yun eh. Ganun talaga. So kayo talaga ang nag-aasikaso. Mas gusto ko yung ganun. Which is tama, no? Pag may negosyo. Yes, of course. Hindi iasa Mas sa iba. masaya yung may connection. Oo, opo. Sige. One lesson na natutunan nyo galing sa mga magulang ninyo? Ang natutunan ko sa father ko, yung irespeto ang mga elders. Yun sa Mahalaga. lahat ang pinaka nakamulat sa isipan ko. And yung pagiging huwag maniwala sa superstition. Ayaw niya. Oo. So yun yung naiwan niyo sa inyo. Ano naman yung gusto nyo iiwan naman sa mga anak ninyo na lesson? Para sa akin, bilang isang inatay, siguro dahil sa inatay na for 25 years na, yung nais ko sana sa kanila na manatiling yung paan nila nasa lupa. Yung ibig ko sabihin, yung humility. Opo, nandyan talaga. Nandyan talaga. Kahit ano pa maabot mo, dapat humble ka talaga, no? Humble at saka God-fearing. Nagluluto kayo, Ma'am Ate Virgie. Anong paborito niyong pagkain? Sad to say, nagluluto ako, like example noon sa Ate Virgie, sa barko. Pero lauoy kasi ang paborito ko. So, sa dami na pwedeng i-order sa inyo, lauoy ang favorite niyong kainin. Oo. Pag halimbawa, kakain na kami ng mga tao, ito siya, may lauoy. Pero, sinishare ko minsan sa customer kung gusto nila. Kung gusto lang. Free. Free yun siya. Dahil, Ilocana kasi ang mother ko. Sa kanya ko siguro nakuha. Nakuha yung love for lauoy. Okay, sige. Favorite song ni Ate Virgie? Kinilig ka? Bakit gano'n? Hindi. Actually, marami kasi. Like example, yung Suddenly. Opo. Suddenly, yan ba yun? Sige nga, sample. Oh my God! Sampulan mo na ako sa sayaw, huwag sa kanta. Okay. So, masasayaw kayo kaysa kanta. Okay, sige. At least, alam ko na next time. Sige, babawi tayo. How would you like to be remembered? I just want to be remembered a simple woman na maalaga sa mga anak, sa kapwa. Yung totoong tao, hindi plastic, pero pwedeng pagkatiwalaan. Yun. Parang gano'n. Okay. Anong klaseng tao yung ayaw na ayaw ninyo? Ang ayaw ko sa lahat yung mayabang. Yung mayabang at saka yung mabuti sa harapan. Yung pala pagtalikod. Siniraan ka agad. Siniraan ka mabilis. Okay. Mas maganda yun siguro na para sa akin, huwag ka nang magsalita
kung pangit ang sasabihin mo sa kapwa mo. Parang ganun sa akin. Itiko mo na lang bibig mo. Oo. Okay, sige. Ito yung fast talk, Ate Virgie. Malaki or maliit? Malaki. Opa, bakit? Malaki kasi yung puso ko. Okay. Malaki yung aking pangarap, yung pananaw ko. So, mas maganda yung malaki. Ganung klase, oo. Sa taas or sa baba? Sa baba. Ang alin? Mababa ka, magpakababa ka para sa akin. Para sa mga tao, maki-level ka talaga Yes, dapat, oo. no? Pantay-pantay naman tayo at the end of the day. Yes. Anong kino-consider nyo? Looks or attitude at first? Attitude. Attitude agad. Puso or isip? Puso eh. Bakit? Kasi ang isip will just follow. Pag isip lahat, wala kang puso. Opo. Parang ikaw na yung feeling mo na mas mataas. Pero pag puso kasi, kahit papaano, maintindihan mo ang kapwa mo na kung saan you can put yourself on their shoes and you can understand them. Makikiramdam ka. Parang ganun. Mararamdaman mo sila. Para bang lahat ng tao na mauunawaan mo kasi puso ang ginamit mo. Yun. Okay. Ito naman, paano mo sasabi na ang tao tunay na kaibigan? Tunay na kaibigan dahil dadamayan ka sa hirap at ginhawa. Opo. Meron kang pera o wala, nandiyan pa rin sa iyo. Hindi titignan na meron ka bang maibibigay o wala. Friend, marami kasi akong very close friend. Kasi yung parang sila yung gagabay sa iyo. Opo. Na lalo na kung halimbawa medyo down ka, you can talk to the right person or yung true friend mo wherein pwede mong ibuhos lahat. At saka magiging honest sila, no? Yeah, that is within the four corners of the wall lang. Opo. And after that, wala na. Para bang happy ka. Happy kayong dalawa. Nakalabas ka ng mga through thick and hinanakit, thin, sa hirap at ginhawa, sa saya, Opo. sa lungkot, yun lang yung true friend para sa akin. Sino yung kinu-consider ninyong strongest person, you know? For now, yung husband ko. Siya yun kasi, kumbaga, gentleman siya. Opo. And then, di niya na kailangang uminom para ipakita na lalaki siya. Hindi kasi siya umiinom. At the same time, he will not start the fight. Pero pag galawin mo, ipaglalaban ka. Parang ganon. Ang pamilya niya, kami. Protektahan niya talaga. Protektahan niya. And then, like example, pag lindol, takot na takot ako doon. Opo. Ang sasabihin niya, dyan lang kayong mga bata, dito lang kayo akong bahala. Parang ganon. Pag yung takot ako sa thunder and lightning, siya lahat, pag walang ilaw, dyan lang kayo. Kumbaga, iniisip niya kaagad ang aming kapakanan. Welfare niya. Andito ako, paglalaban ko kayo. Something like, ako yung pwede sa harapan. I can still remember when he said that, ako dito sa, siya yung nagda-drive, diyan ka sa likod. And para kahit papaano, it hurts me to know that may buhay sa atin. Sabi ko, ayoko sa likod kasi siyempre husband ko siya. Pag long drive kami, nasabi, diyan ka sa likod. Para in kaso may hindi magandang mangyari. Yes. So, ganun, para bang mas sinisiguro niya, you will be safe. Pero magandang idea yon, lalong-lalo na sa mga tatay ngayon na magandang may maiwan talaga. Hindi kaya ng mga anak na, sige, yung asawa ko sa compartment ko, papasakayin. Nakalikod. Diyan ka lang sa likod para ligtas ka dyan. Sige, na-mention niyo po, Inatay, your husband passed away, tama? Yeah, 25 years ago. Matagal-tagal na. Ilang taon po kayo nun? Next question, please. Kasi bibilangin ko pala. So, sa loob ng 25 years, naging tatay at nanay kayo. Yes. Tapos, yun pa naman yung point ng husband ninyo, kaya lagi kayo nasa likod para may maiwan. Yes, and yun na yun siguro. Parang premonition. Opo. But I didn't think about it. Nag-react ako. No, sabi ko, just want to stay beside you. Parang ganun. No, you have to stay there. Parang ganun. So, mahirap mawalan ng haligi ng tahanan. So, ngayon, ako yung haligi at ilaw. Opo. I have to be strong and Pero soft. you're doing a good job sa naiwang responsibilities, no? Oo, dahil isa pa lang ang graduate na anak at that time when he died, and the youngest
was only 2 years Ilan old. ang anak ninyo? 9 lang. 9 lang? Oo, 9 lang. Ang dami Oo, kulang. Cheaper by the dozen kasi. Oo. Sayang hindi umabot ng 12. Kinulang siya eh. Yun ang mali niya. Pero yung sa 9 na yon, lahat sila ngayon, syempre may mga families na, tama? May ilan pang single? 4. 4 pa, okay. Kasama niyo pa rin po sila? Merong akong isang kasama, yung the rest kasi iba na sa Manila. Oo, yung iba malayo-layo sa na. abroad. Ano yung pinaka-reward ninyo sa sarili ninyo sa loob ng 25 years na naging nanay at tatay kayo? Bukod sa, sorry to mention, hindi ko akalain makatanggap ako ng dakilang ina-award. Opo. Modern Mother of the Year. Pero yung pinakamaganda pala, yung mga anak mo na para bang payback time, hindi ko ina-express, hindi ako naghihintay ng kapalit. Nag-expect, Pero yung parang, pero ito na yun. Parang nakita pala lang yung sakripisyo ko. You've been working so very hard, mama. Anong gusto mo, regalo mo, or whatever. Bag, lahat ang dyadyaan. Sila binibigay nila. Na lahat sila may kanya-kanyang way para maging masaya ako. Para pasayahin kayo. Pasayahin Okay. Kailan dapat sumuko, Ate Virgie? Sa dami ng pinagdaanan mo, parang hindi ka naman sumusuko. Oo kasi ilang beses man akong bumagsak, bumabangon talaga. Siguro, pag hindi na ako, makabangon kung patay na ako. Yun na lang ang pinaka talaga. Yes, Wala ka ng choice eh. Hindi ako talaga pwedeng sumuko. Yun. Sige. May masakit pong nasabi sa inyo? Meron, pero I took it as parang challenge. Yung minsan matawag ka na illiterate kasi hindi pa ako graduate ng college. Ang sabi ko, hindi naman ako, makabasa naman ako, makasulat naman ako, hindi ako illiterate. And at the same time, when I graduated from the high school, kahit pa paano, medalist naman ako sa math. Sabi ko, marunong akong mag-compute. And I said, I am not illiterate kasi kung illiterate ako, hindi ko mapapagtapos ang mga anak ko, lahat. And at the same time, hindi ka makakaabot o hindi mo maabot ang mga tao. So yun ang challenge ninyo? Naging challenge ko yun na hindi. Parang, hindi naman ako ganon. So I have to study harder. And talagang natapos ko yung dream ko. Natapos ko talaga? Nakapagtapos ako ng degree ko, byuda na ako and at the same time nag-aaral yung mga anak ko. So kasabayin nyo sila. Okay. Eto po, ano ang last prayer ni Ate Virgie? Thank you, Lord. Yun, lagi, always. Okay. I-describe nyo po itong mga taong to na babanggitin ko in just one word, okay? Elmer Catulpos. Humble. Humble. Why, husband ninyo? I-describe nyo siya in one word. The husband din yun? Opo. Asawa nyo po? Thoughtful. Nanay nyo? Sweet. Tatay? Strict. Sweet tapos strict, no? Yeah. Diretso. Yung sarili po ninyo, how would you like to describe yourself? I just want to be described siguro na para bang simple. Sige. Ma'am Virgie, tingin tayo dun sa camera. Sabihin mo, I am Virgie Liedo and I am... Sige, bike po. Okay. Can I say about... Sige po. Yan pa, okay. Ako po si Ate Virgie Chongson Liedo. Tumatakbo? Yes, pwede. Opo. Okay. Tumatakbo bilang isang kagawad ng General Santos ngayong Mayo 9. Sana po, supportahan niyo po ako ulit. Nais ko pong manalo. Nais ko pong maging part ng Jensen Dream. Dahil dito na po ako lumaki, kahit anong convince sa akin ng anak ko na doon na sa Amerika. Ayoko po dahil you name it, we have it in Jensen. From beyond the bay and by the bay, nandiyan sa atin. At the same time, yung mga tao, yung kapitbahay, yung pag sumakay ka ng sasakyan, nandyan na. Doon hindi pwede sa Amerika. Mas convenient dito. I've been to Singapore
kumbaga, napakaganda, maayos, disiplina, safe ka, but pwedeng mangyari yun sa atin, pwede natin gawin. Naghahanap ako ng puno dito sa atin. Yung puno kasi doon, preserve, pero dito, pinuputol. Nasasayangan ako. If they can do it, why can't we? Kasi sayang, kumbaga nature yan siya. And yun, promote tourism, but how can you promote tourism kung halimbawa, yung ating nature mismo is sinisira natin? Opo. Sana po magtiwala ulit kayo sa akin. Ayun. Yun ang nais ko po na maging isang boses ninyo ng mga masa, ng mga mahihirap, ng nasa tama. Ipaglalaban ko po kayo, lalong-lalo na po kung nasa lugar tayo. Ako po si Virgie Chong Suliedo, number 29 po. Opo, ayun. At may puso, may paninindigan at tapang po. Ayun. Barug Jensen. Ate Virgie Liedo, maraming salamat. Magkikita pa tayong ulit sa Baruganan Fun on One. Pila na lang Jod Kabulan, eleksyonal. Let us vote wisely. Piliun natin ang leader na mag-speak for us. Mga leader na ang tumong sa pagpanerbisyo ang katauhan ug dili pang sariling interes lamang kini ang Baruganan Fun on One. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw! Mga lugar nga nakasinati og init nga panahon ug adunay usay bugnaw apan lauman gihapon ang panagsang pag-ulan. Sa Jensan, sagol easterly so init nga panahon ug localized thunderstorm o kalit nga pag-ulan ang masinatian. Asa ana sa 34 degrees Celsius ang sukod sa temperatura. Ang Caraga, Davao Region, Leyte, Southern Leyte, Samar ug Eastern Samar makasinati og easterlies apan posible gihapon makasinati og pag-ulan. Ang dakong parte sa Luzon mga kabrigada makasinati og bugnong panahon tungod sa northeast monsoon ug sagol init ug may hinayng pag-ulan ang Metro Manila ug nahibiling mga lugar sa nasod. Ana usab sa 22 hangtod sa 32 degrees Celsius ang sukod sa temperatura sa ubang lugar sa nasod. Katinggil o ano, okay? Yes, hait. Samtang mga kabrigada, niya na ang atong HOTD, Hugot of the Day. Di mo talaga mararamdaman kasi di mo naman alam. Ay, nalaman ko. So, naramdaman mo na. What's the meaning na? Dako kayo siya. Hindi, una sa, kanang nakaka-crush, tapos wala ni mo natagad, wala ka natagad, di niya talaga mararamdaman kasi di mo naman alam. Iingon, sis. Oh, yun dapat. Tanan dapat ginaingon. Pwede po na sa mga in-a-relationship na di man ka masakitan kung wala kayo nabalaan. Yes. Pero masakitan gihapon ka, bisag wala kay nabalaan, di ba? Uy, naay mga butang nga dili dapat nato may balaan. Naay mga white lies nga for your own good sa relationship, di ba? So naay mga ingana nga. Kani siya, di na dapat may balaan sa akong uyab kay masakitan siya. Like? So white lies na siya. Naglaag sila. Ano? Asa sila like, nag-basketball sila tapos napildi. So di na okay. Di na mababalaan kay. Naman isugal. Kunyari na ako'y asawa, ana, tapos na ako'y gihatod nga babae. Ganun. Dili na dapat din ako tuingon sa ako asawa kay sa mga masakitan. No? Ikaw, anong version mo? Sa basa ko, wala ako kung wala mo'y uyab, wala jud mo'y mabati. Manhigyan? Unsa ba ako ang white lies? Wala, ay ka nang, white dili hair, man siya white ako. lies. Kung ka na ganing, di naman ka mo kailangan i-report tanan ni Mulakaw. Yes. Kaya kay agihandira. Kapoy, labaw na kung wala may dapat jud mabalan, kaya wala may ginabuhat, di na kailangan i-report. Kapuyan ko gana. Pero ang simple lang update, ano mo na siya, dili man siya yung na siguro. controlling, but respect na siya sa imong partner. Sama, wala na ana. Tanawon na lang ko niya kung nana ko sa TV. Okay na, nakaabot siya. Buhi siya. Buhi siya. Pero akong papa, dugay kay na siya mag-contact sa kuha, mapila ka bulan. Tapos, ano ko pa, dili kagatawag sa kuha pa. Wala kagapong mo sa, makadungog lang ko sa mga radyo. Okay na. Okay na ko, kay buhi ka. Ganun. Pero, unsa ang mga dapat mabalaan para ma-confirm imong nararamdaman? Mag-FBI. Ari, hawad din na FBI ba? Oo. Pa-FBI ko sa mga be. Nasa pasto. Kuha na tanan ha. Sige. Ilaman, ano dahil? Isend na kasi mo ha, employee ni Dere. Ang pagka-IT, ano na dahil tanan.
Nalughog niya. May bagong employee ang brigada. Nakwento ko lang sa kanya. Ay, na-research ko na. Tikta diri. Pero tinuod, ano man, in English, what you don't know won't hurt you. Yes. Actually, tinagalog ko. Di mo talaga mararamdaman kasi di mo naman alam. Pero ako, I would rather know and be hurt than be happy with a lie. Ano sa English na to? Diba? Ako, I rather shut up and move forward. Because my mother told me when I was young, I was born a superstar. She rolled my hair. Sorry. Ako, I'd rather have bad times with you and good times with someone else. Abi ninyo, di ko kabalo. I'd rather have bad times with you. Sige na. Morning hataw, mga kabrigada. Sige na. Bahantahan ni. Ha? Itong verse na nganong nag-chicks-chicks. Nalunok mo tuloy. Sige. Ayan mga kabrigada, kung kamo na gusto i-share nga videos, kung photos nga makahappy o makalipay, mag-send lang sa Facebook page sa Morning Hataw. Ayun. Mga kabrigada, kung batang 90s mo, sigurado na, ay, okay. Sige, na mo experience kaning Tamiya. At tangin ninyo ang ako ang pag-try og kaning Tamiya. Ugma na lang. High school, elementary, sige. Ugma, kay naadiri, uso na po. Balik na po. Excite ko. Nakay nga na itong una eh. Palit po big racetrack. Pero, itong amuan, namin sa may street na mo, gawa sa plywood. Pero teaser lang nina, nangin ko sila full feature na to. Okay, sige. Teaser lang to siya. O mga kabrigada, pwede po mo mag-audition sa tuang Miss Dream Girl na i-launch na diri sa brigada very, very soon na 18 to 25 years old. Residente sa Jensan, o dapat na talent. Pwede itong mukhaon og piso. Padayon gyapon ang audition sa talentadong driver. Dapat driver sa PUV, 18 years old pasaka og taga Jensan. Padayon gihapon ang audition sa Singing Dream Stars sa mga nag-edad 18 pataas. Ug syempre, maayo mo kanta, mag-audition na. Mag-audition karong adlaw 4 to 6 na hapon sa Brigadahan Compound. Okay, paspasan nato ato ang mga Facebook Live viewers. Good morning! Facebook o live sa Free TV Channel 39. Irene Fernandez, good morning. Janice Vizcaida, Jumel De Leon, hello. Hello. Morning. Rere, basin ay flowers nga mo last lang hantod 8 a.m. Nalipay si Christian sa Dream Camp to makita iyang duha ka lodi sa Morning Hataw. So unsa man siyan mo? Ipasa na ako ang corona kay CJ. Salamat. Thank you guys. Dagang salamat mga kabrigada. Unsa ni? Wala na, okay na. Sige, mag-subscribe mo sa itong YouTube channel, ang Brigada News TV Official. O syempre, sa among Facebook ug Instagram at Dil Bartolaba. Justine Manansala. CJ Suring. Ganun lang. Mga kabrigada, unsa man itong ginapang-agyan, kalisod man o kalipay kami yung kauban Lunes hangtod Biyernes, adlaw-adlaw tutok ra mo sa Morning Hataw. Daghang salamat mga kabrigada. Kauban ng tibuok pwersa sa Brigada News TV nga dinhi magsawa magatod sa inyong kalangyawan. Adlaw-adlaw ako si Justine Manansala. Let's aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Daghang salamat sa inyong suporta mga kabrigada. Dili mi magaguwad-an o gana nga ipaabot sa inyo ang mga importanteng balita. Ikaw si... O ako sab si CJ Suri. Mga kabrigada, ipahatod po namo sa inyo, ipaabot ang mga serbisyo nga adunay integridad. Ako, si Dil Pilapil Bartolaba. Let's aim for a better life. Aim the Jensen Dream. Barog Jensen! Ug kinia, Morning Hataw! Morning Hataw!